Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, bigyan po natin ng ating palakpak ang ating Panginoon. Give God the praise right now. Praise the Lord. At least one or two persons po mga kapatid, batiin natin na nakakabless na good morning. Tell someone beside you, good morning, good morning. Praise the Lord. Good morning pa lang natin, nabibless na. Yung bawat isa, pag-greet pa lang natin sa kanila. Praise God. So magandang araw po sa bawat isa na nandirito ngayon. Welcome po sa mga first time na nakasama natin ngayon na kung saan galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas o maging sa ibang bansa. Good morning, good afternoon. Kung sino man po sa atin ang mga nakakanood dito sa iba't ibang parte ng daigdig, naniniwala po ako mga kapatid na hindi po pwedeng i-box ang presence ng ating Panginoon. Kaya tayong abutin ng ating Panginoon. So wherever you are today, kahit nasa Antarctica pa o nasa outer space pa, naniniwala ako na kaya po tayong abutin ng ating Panginoon. So praise the Lord. Tayo po ay nasa second installment ng ating series ngayon na Let's Faith It. Sabi nga po natin, Let's Faith It. Ayan, how to operate in faith. Paano po ba tayo nag-ooperate sa ating pananampalataya? Ang salvation, mga kapatid, si Lord ang gumawa nito, but you can work out your salvation. Pumasok ka hindi sa isang relihiyon, kundi sa isang relationship. At ang relationship, mga kapatid, tandaan natin ito ay hindi mo mapipili. Sabi nga natin ang pamilya mo, pero kapag ikaw ay lumalaki na, kailangan piliin mong lumago. So napaka-importante nito mga kapatid, napaka-importante ng intentional na mga decisions natin, intentional na move natin para tayo'y lumago. Kaya nga kapag ikaw ay nag-i-invest ng time, ng treasure, ng talent natin para sa ating Panginoon, may mapapala ka dahil ikaw ay nag-invest ng mga bagay sa Panginoon. Like what I'm always saying, God honors efforts. Because your work in the Lord is not in vain. Lagi yan, ang gagawin natin, yung gagawin natin para sa Panginoon, lahat yun ino-honor ng ating Panginoon. Hindi man makita ng ibang tao yon. But God sees what you're doing. God sees your miracle. Alam ng Panginoon kung ano yung mga sacrifices na mga ginagawa natin. Kaya nga po napaka-importante, alam natin mag-operate sa ating pananampalataya. Kaya nga, para ikaw ay mag-operate ng maayos sa pananampalataya, kinakailangan na nauunawaan mo muna ang mga bagay-bagay at alam natin, para alam natin ang ating ginagawa. Always listen to this very carefully, that the better your comprehension, the better your operation. The better your comprehension, the better your operation. The better your comprehension dito sa gadget na mayroon ka, the better ma-ooperate mo ito ng maayos. The better your comprehension sa iyong katawan, kung paano ito nilikha ng Panginoon, the better mag-ooperate ito ng maayos. The better your comprehension, the better your operation. Ganun din naman po sa pananampalataya. Mas nako-comprehend natin, mas napag-aaralan natin. Kaya nga, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kasi kapapakinig ng salita ng ating Panginoon, napag-aaralan mo kung paano mo ino-operate, kung paano mo ina-apply ang ating pananampalataya. Big word, ito, apply. Napaka-importante kasi ng application pagdating sa ating mga natututuhan. Maraming mga tao, matalino sana. Maraming mga tao, marami namang alam, kaya lang kulang sa application. Kahit ikaw ay graduate pa ng cum laude, magna cum laude at summa cum laude, praise the Lord kung meron ka niyan, praise God. Pero kung hindi mo rin i-apply yan, walang mangyayari sa iyong buhay. So napaka-importante na itong combination na ito, mga kapatid. Someone said, just as love is a verb, so is faith. Just as love is a verb, so is faith. Kung sinasabi natin na ang love ay verb, ito ay kinakailangan ipinapakita, ito ay kinakailangan ipinapadama, dapat may naaapektuhan ka sa iyong pagmamahal. Ganon din naman mga kapatid sa pananampalataya. Hindi lang ito basta isang idea na kung saan, alam mo yon, napapakinggan sa mga simbahan, sinasabi natin sa mga tao, keep believing. Kinakailangan ito rin ang ating ginagawa. At ito po mga kapatid, yung pag-aaralan natin ngayon. Isa sa mga
famous na verse sa Bible na kung saan pinagdidebatehan at alam niyo po yon, inaalam maigi kung ano ba ang ibig sabihin. Ito pong pag-aaralan natin ngayon ay makikita natin sa Book of James. Dito po mga kapatid, yung famous passage about faith and works. Faith and works. At alam naman po natin mga kapatid that we were saved by grace through faith. We were saved by grace through faith. And we will see as we go through this passage this morning that James and Paul, sasabihin ng iba dito sa passage nito, di ba, alam nyo naman na yon, faith without work is dead. Mababasa natin dito mamaya. At tapos mababasa natin doon sa Ephesians 2:8 and 9 that it is by grace that you have been saved. Through faith, not by works, so that no one can boast. Kaya nga maraming mga nagsasabi na ang Bible ay magulo. Full of contradictions. And let me admit to you, as an hermeneutics teacher for more than 10 years, biblical interpretation, sinasabi ko, there are at least 100 passages in the Bible that seemingly contradicts to each other or with each other. Kapag nagbasa ka ng Bible, may seemingly, pero wala talagang contradiction sa Bible. Ang may contradiction, yung isip ng tao. Dahil kailanman, di magko-contradict ang Diyos. Sabi ko, kapag may nakita kang mukhang contradiction sa Bible, yung isip mo may contradiction, hindi si Lord. Kaya nga, iisipin mo maigi, anong ibig sabihin ng ating Panginoon doon? So napaka-importante po nitong na malaman natin mga kapatid. And we will see as we go through this passage that James, the brother of Jesus, and Paul, the Apostle Paul, are not contradictory. Rather, they are complementary. They do not contradict with each other, but rather they complement. Hindi po sila nagko-contradict. At dito makikita natin, kasi napaka-importante, ipinapakita natin ang ating pananampalataya. Ito ay nararamdaman ng mga tao. At naniniwala ako mga kapatid, mako-comprehend mong maigi itong pag-uusapan natin ngayon dahil mag-ooperate ka ng maayos sa pananampalataya. Because I believe mga kapatid na hindi nagkataon na mapapakinggan mo ngayon ang mensaheng ito kasi gusto ng Panginoon maipractice mo itong faith na ito. Dahil naniniwala tayo mga kapatid na sa pananampalataya ay may kagalingan, sa pananampalataya ay may paglaya, sa pananampalataya ay may miracle, sa pananampalataya mga kapatid maluluwalhati natin ang Panginoon. At naniniwala ko that after this your life will never be the same again dahil mag-ooperate ka sa pananampalataya sa ating Panginoon. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Give God the praise. Hallelujah. I want you to open your Bible with me in James chapter 2 verses 14 through 26. James chapter 2 verses 14 through 26. Kapag kayo po ay may sariling Bible na Tagalog, hindi mo makikita si Jaime dyan. Yan po ang unang-unang struggle ko nung first time akong umattend sa church. Dahil magandang balita, Biblia, ang aking Bible, dati, pinapa-open yung James. Hindi ko talaga makita. Patapos na yung pastor. Hindi ko pa rin makita yung Jaime. Yun pala Santiago. Ito. Okay, James chapter 2 verses 14 through 26 o Santiago 2:14 hanggang 26. Basahin natin sa English. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but does not have works? Can such faith save him? If a brother or sister is without clothes and lacks daily food, and one of you says to them, go in peace, stay warm, and be well fed, but you don't give them what the body needs, what good is it? In the same way, faith, if it doesn't have works, is dead by itself. But someone will say, you have faith, and I have works. Show me your faith without works, and I will show you faith by my works. You believe that God is one. Good. Even the demons believe, and they shudder. You foolish person,
Do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. And he was called God's friend. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. So today we will explore 3 examples of faith that James mentioned. At dito sa 3 examples na ito, yung isa dito ang i-apply natin at yung 2 dito ay tatanggalin na natin sa ating buhay. Dahil naniniwala ako, kakausapin ka ng Panginoon ngayon, may faith na i-develop sa'yo ang Panginoon ngayon at makikita mo yung beauty ng pananampalataya dahil ito ay iyong makikita. So samahan niyo po ako mga kapatid sa ating pag-uusapan ngayon. So join me in our message today entitled, Show Me Your Faith. Sabihin nga po natin, Show Me Your Faith. So napaka-importante na may nakikita. Kaya nga mga kapatid, wala namang masama yung ebidensya. Di ba maraming mga hindi naniniwala sa Diyos? They are looking for evidence. Sinabi nung iba, hindi kailangan ng ebidensya, hindi kailangan ng ebidensya. Kaya lang, binibigyan mo na ng ebidensya, hindi pa naniniwala. Nakuha po natin yon. Kasi they are looking for problems. Even if you will give them solutions. Sinabi ko nga, walang maganda sa taong ayaw maniwala. Walang maganda sa isang taong insecure. Kahit gaano ka kaganda, pag insecure yung isang tao, lagi sa'yo mainis yan. Kahit maayos yung isang bagay, kung di naman naniniwala, ayaw niya pa rin yun. Kaya nga ang Bible, we do not believe in blind faith. Dahil lahat yan may proof. Kaya magsasabi, paano masasabing may Diyos, hindi naman nakikita yung Diyos? Tandaan mo, hindi lahat hindi porket hindi mo nakikita ang isang bagay, hindi na totoo. Dahil napakaraming mga bagay na totoo, pero hindi mo nakikita. Hindi mo pa naman nakita yung Pluto. Pero pinaniwalaan mo na yung Neptune, hindi pa rin naman. Mercury, Venus, Saturn, hindi mo pa naman nakita. Kaya lang pinaniniwalaan mo. In fact, pati utak mo, hindi mo pa rin naman nakikita. Sino po may utak dito magsabi ng amen? Oh, di ba? Hindi mo naman nakita. Kaya lang, may proof ito. May proof. There are a lot of proof that you have intelligence. That you have brains. Brainy. Yung katabi mo, brainy. Sabi mo nga, brainy. Wow. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante nitong pag-uusapan natin ngayon. Show me your faith. Show me your faith. Nang sa gayon, makita natin, dito makikita natin yung fake na faith. At dito makikita natin mga kapatid yung destructive na faith. At dito makikita natin mga kapatid yung active na faith. Ngayong araw na ito. Sino po ang ready at excited ngayong umagang ito? Magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1, verses 14 hanggang 17. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself is not
if it's not accompanied by action, is dead. Unang uri ng pananampalataya ay dead faith. Sabihin nga po natin, dead faith. So dito po mga kapatid, mapapansin natin, merong para mag-set up, mai-set up ng maayos ni James, yung kanyang gustong iparating sa mga nagbabasa, nag-set up siya ng 3 questions na napaka-importante. At ang tawag dito sa questions na ito ay rhetorical question. Rhetorical question, why? Because they have an obvious answer. Kaya hindi porket nagtatanong, hindi alam. Where art thou? Man, Adam, what are you doing here, Elijah? Omniscient ang ating Panginoon, omnipresent ang ating Panginoon, omnipotent ang ating Panginoon. He's so all-powerful. Pero hindi ibig sabihin, hindi niya alam yon. Nakuha po natin yung mga kapatid at maraming beses ko na pong naipaliwanag yon. Kapag nagtatanong si Lord, hindi siya naghahanap ng information, kundi gusto kanyang magkaroon ng personal evaluation. Ganon din duman po mga kapatid pagdating sa rhetorical question. Sinabi niya dito, what good is it? Unang tanong, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but does not have works? Anong maganda dun? Di wala. Second, can such faith save him? No. Third, if a brother or sister is without clothes and lacks daily food, and one of you says to them, go in peace, stay warm, and be well fed, but you don't give them what the body needs, what good is it? Wala. God bless you. Okay yon. Alam, si Lord ang nakakabasa ng puso ng isang tao. Kung puro ka lang salita, ang salita, may blessing din yan. Pero kapag nasanay ka na lang sa kasasalita, pero mayroon ka namang magagawa, mas maganda sana yon. Ano yung, ang importante dyan, ano yung pwede mong gawin na makaka-apekto ng malaki dun sa present situation ng taong yon na nangangailangan? So, importante yung salita. Okay? Pero yung may magagawa ka, ano daw mabuti dun ngayon? Ingat ka. Pwede mo naman tulungan. God is our provider. He is our Jehovah Jireh. Hallelujah. Ay mahihimatay na yung tao sa gutom. Meron ka man lang pambili sana ng pandesal. Mas naintindihan niya sana yung sinabing Jehovah Jireh. Nung binigyan mo man lang siya ng pang-inom ng tubig, o pambili ng tinapay niya, o pangkain niya. At that time, naintindihan niya na si Lord nagpo-provide sa iba't ibang kapamaraanan. At isa ka doon sa ginamit ng Panginoon. So mamaya, pag-uusapan natin yun mga kapatid. So dito, these are all examples of worthless faith. Walang kwentang pananampalataya. Now, ito maganda. Dead faith reveals at least 2 signs. Paano mo malalaman, ano ba ang senyales na dead yung pananampalataya ng isang tao? 2 signs of dead faith. Number 1, in verse 14. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims, sabi nga po natin, claim. If someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? Dalawang bagay. Ang dalawang bagay mga kapatid na nagre-reveal ng patay na pananampalataya. First, lots of declaration. Ang dami mong sinabi. Ang dami mong dineclare. If someone claims, alam mo ba? Matindi faith ko. Alam mo ba, ako ay isang mananampalataya. Dami mong sinabi, Brad. If someone claims to have faith but has no deeds, sinabi, if someone claims, sinabi dito ni James, the truth is faith in Jesus is indeed enough to be made right with God. But only if it is genuine. Kaya nga mga kapatid, genuine faith
that is demonstrated by our good works, yun ang maayos na pananampalataya. Pero kapag puro declaration lang ito, mga kapatid, walang mangyayari. Walang silbi ito. In fact, mga kapatid, sinabi ko nga, di ba, si James at si Paul ay hindi sila nagko-contradict with each other. But they were complementing with each other. Tignan po natin, Ephesians chapter 2 verses 8 hanggang 10. Tignan nyo po 8 and 9 muna, paborito ng marami. For it is by grace you have been saved, through faith. And it is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Kaya nga kahit ikaw ang pinakamabait na tao sa buong mundo, impyerno ka pa rin, maniwala ka. Kahit ikaw ang pinakamabait, kung wala naman si Jesus sa iyong buhay, wala. Hindi niya sinabing, I am and your good works are the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me and your good works. Walang sinabi doon. The only key to heaven is no other than Jesus Christ alone. Wala. So maraming mababait na tao nasa impyerno na ngayon. Bakit? Di ipagmamayabang mo, bakit ka mapupunta sa langit? Ang dami mong tatanungin, mabait naman ako. Wala naman akong tinatapakang tao. Sigurado ka, wala. Minsan yung hilatsa lang na mukha natin, misinterpret agad tayo, maiinis ang tao sa atin . At hindi naman tayo perpekto. Kaya pag sinabi ng isang tao, dahil mabuti akong tao, kaya ako mapupunta sa langit, hindi mo na kailangan si Jesus. Nakuha po natin yun, mga kapatid. Wala ni isa, mabuti, sabi ng Bible. It means, mga kapatid, hindi natin maaabot. Hindi kayang abutin ng sarili natin gawa ang ating kaligtasan. Kaya nga namatay ang ating Panginoong Kristo sa krus, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Ng sanlibutan, maawa ka. Maawa ka. Buti na lang kinahabagan tayo ng ating Panginoon. So hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa mabubuting gawa. It is by grace that you have been saved. Not from yourselves. It is the gift of God. Ito ay regalo ng ating Panginoon. Not by works. So that no one can boast. Ngayon, mga kapatid, malinaw na. Walang maliligtas sa pamamagitan lamang ng ating sarili. So kinakailangan, kaya lang yung gift na yon, wala kang trabaho doon. Kaya lang yung pagtanggap, yun ang gagawin mo. Okay, tatanggapin mo yung buong buo na wala kang kinalaman na regalo na ginawa ni Lord. But all you have to do is to accept that gift. Yet to those who received Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God, John 1:12. So tatanggapin yon, yung gift na yon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ngayon, malinaw na, si Lord ang manliligtas. Kaya lang, madali natin sabihin, Jesus is my Savior. Hallelujah! Manliligtas ko ang aking Panginoon, si Jesus. Kaya lang, mga kapatid, dapat halata. Kaya nga, may verse 10. Dun sa Ephesians 2:8 and 9, sinundan ng 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Sabi nga po natin, good works. Hindi ka naligtas dahil sa mabubuting gawa mo. Pero ikaw ay naligtas para gumawa ng mabuti. Ito yung sinasabi dito ni James. Dahil maraming mga tao, mga kapatid, dead ang pananampalataya. First, lots of declarations. That's why Paul and James, according to J. Vernon McGee's commentary, Paul and James do not stand face to face fighting against each other, but they stand back to back, fighting opposite foes. Why? Paul is addressing those who think they can earn God's favor by carrying out good works. Ino-oppose ni Apostle Paul yon, yung nagsasabi na ba't ka maliligtas? Kasi mabuti akong tao. O di, ang dami nyo namang liligtas. Lahat na mabubuting tao, Savior na pala. Hindi mo nga madala sarili mo sa Mars, sa langit pa.
Hindi naman lahat tayo nakapunta. O, makakapunta sa buwan. Buwan nga lang, hirap ka eh. Mount Everest lang eh. Hindi mo kayang dalhin sarili mo sa langit pa. Ito yung inu-oppose ni Apostle Paul dito. Those who think they can earn God's favor by carrying out good works. Now, James is addressing those who think they can follow God without living changed lives. Changed lives that demonstrated by good works. So they were not contradicting with each other, kundi nagko-complement silang dalawa dito. Nakuha po natin mga kapatid. So pangalawa, paano mo malalaman na ito ay dead faith? Lots of declarations. Second, lack of demonstration. Maraming sinabi, walang ginawa. That's dead faith. 15 hanggang 17. Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If any one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself is not, if it is not accompanied by action, is dead. Kaya nga mga kapatid, sinasabi niya, anong mangyayari sa atin dyan? Suppose may kapatid ka na walang damit. Grabe, no? Walang makain. Tapos sinabi mo, go in peace. Nawa, uminit ang pakiramdam mo. Yan. Mabusog ka in Jesus' name. Ano kaya ginanyang ka rin ng nanay mo, tatay mo nung bata ka, iyak ka ng iyak nung nagugutom ka? Kung masyadong hyper, yung faith ng nanay at tatay mo, nung iyak ka ng iyak nung gutom ka, dahil Christian sila na on fire, sinabing gano'n, in Jesus' name, magkaroon ka ng gatas. Makakainom ka ng gatas. In Jesus' name, mabubusog ka anak. Huwag ka puro sa laman. Namuhay tayo sa pananampalataya. In Jesus' name. Nakuha mo kapatid? Hindi ko sinabing masama yon. Kung yung in Jesus' name at that time, kailangan ng taong yon para siya'y gumaling, wala masama doon. Pero kung yung kailangan ng taong yon at that time, at mayroon ka naman, wag mong ipilit kung wala ka. Pero kung meron ka, kayong dalawa ni Lord ang nagkakaalaman noon. Wag ka naman masyadong humusga. Kung hindi ka mabigyan ng tao, bahala sila ni Lord doon. Pero ito yung sinasabi. Ang dead na pananampalataya, ang daming dineclare, wala man lang ginawa. So faith without works is dead. So the works prove the faith. That's James' point. Let me give you an illustration. Can you imagine an arrogant young man standing on a basketball court and exclaiming that he can make 5 out of 5 half-court shots? Sinabi niyang ganon. Alam mo, wala yan, panis sa akin yan. Tira ako ng 5 dito sa kalahati ng court. Sunod-sunod yan, shoot yan. Bang, angas ah. Tinalo mo si Stephen Curry ah. 5 daw, kaya niya. Malaya mga yan, mga player na yan. 5, dire-diretso, kaya kong i-shoot yan. Well, madaling ayusin yan sinasabi mo. Pumunta ka sa court at gawin mo yung sinasabi mong kaya mong mag-shoot. Gawin mo yung sinasabi mo, let's see what you can do. Tira na. Nakuha po natin, yun yung sinasabi dito. Yung sinasabi mo, patunayan mo. Dahil dead faith yan. Kung puro salita lang yan. Pero wala kang ginagawa. In the same way, James says, it's one thing to say that you have faith, but you don't actually demonstrate genuine living faith until you show a changed life with godly living. Remember, talk is cheap, but actions speak. Yung mga actions natin, mga kapatid, nagsasalita yan. So real faith produces good works. Ulitin ko ha. Listen. Real faith produces good works, not just good words.
Ang tunay ng pananampalataya, mga kapatid, nagpuproduce siya ng good works at hindi lang puro good works. So dead faith reveals at least two signs. First, lots of declarations, but lack of demonstrations. Okay? Yan ang tawag ng Bible na dead faith. Huwag ka na maging masyadong palahusga sa kapwa mo. Hindi mo alam pinagdadaanan niya, pero alam ni Lord kung ano talaga yung totoong siya. Na ipapractice niya ba yung pananampalataya niya o patay lang? Sayang, buhayin mo. Buhayin mo, bakit ganyan? Pwedeng buhayin yan. Nakuha po natin yung mga kapatid, o kaya baka wala naman kasi talaga. Kaya walang magawa. Mahirap yun in the first place. Yung sinasabing meron pero wala naman talaga. Pangalawang uri ng pananampalataya na sinabi dito ni James, verses 18 hanggang 19. But someone will say, eto, makinig ka maigi dito, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. 19. You believe that there is one God. Good. Even demons believe that and shudder. Number 2 is demonic faith. Demonic faith. Now, how to recognize demonic faith? You have to understand two important truths about demonic faith. First, demons agree with the truth. Uy, ang mga demonyo, mga kapatid, nag-a-agree yan sa katotohanan. This is such a powerful verse. Tignan natin sa verse 19. You see, you have faith, for you believe that there is one God. Sabi sa New Living Translation, good for you. Even the demons believe this, and they tremble in terror. Good for you, naniniwala ka. Para nang uokray lang si Apostle James, no? Sinabi mo, naniniwala ka na may isang Diyos? Good for you. Sinasabi mong Christian ka, you have a good theology, then naniniwala ka sa hypostatic union. Then naniniwala ka sa Trinity, that there is one God, only one God with three distinct persons. Dahil yun ang sinasabi ng Biblia, good for you. Even the demons believe this. And they tremble in terror. Napansin natin, nag-a-agree ang demonyo sa katotohanan na ito. Ano bang ibig sabihin nun? Alam niyo po mga kapatid, the statement that God is one may have been a reference to one of the central ideas of Judaism. Ang tawag nila dito ay Shema. Makikita natin ito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Bata pa lang, dapat malinaw na sa kanya to. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Dapat malinaw ito bata pa. Kaya sa atin mga kapatid, meron tayong SOD, meron nga tayong life retreat sa mga bata. Pati ninyo po yung mga anak ninyo. Nagugulat kayo sa mga unang mga graduates na bata sa atin. Ibang klase, solid agad yung theology. Yung iba nagpastor na lahat, nagbishop na lahat, hindi pa malinaw. Ito. So atin, dinidesign natin na bata pa lang, dapat alam niya na ang ginagawa niya. The better your comprehension, the better your operation. Dahil hindi naman agad tayo magiging perfect. So bata pa lang, dapat may foundation na. Whether physically or bata ka pa lang sa pananampalataya, dapat ikaw ay lumalago. Kaya marami po tayong trainings dito. Kumpleto na tayo. Pagpasok mo sa church, if you want to grow, lapit ka lang, mag-message ka lang. Kumbaga kasalanan mo na pag hindi ka lumago, pag ikaw ay nasa Amazing Hope. Dahil lahat pinoprovide na natin para lumago ang isang tao. And I believe mga kapatid, isa tayo sa may pinaka-the best na pwedeng i-offer sa bawat isa at sa body of Christ when it comes to equipping, to training. Katatapos ko lang din po yung, by the way, congratulations sa mga graduates sa atin, sa Amazing Bible College natin. May ilan na po mga graduates sa atin ngayon. Marami-rami na. So praise the Lord. Congratulations po sa inyo. Ito po ay study at your own pace. Kinopya ko po yung strategy dito, ilan sa mga magagandang school dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mataas na kalidad, pero napaka-affordable. At kapag Amazing Hope ka pa, 50% off pa. Halos wala ka nang babayaran. Mas mahal pa yung damit mo. At sapatos mo.
Natapos ko na rin po yung curriculum ng ating master's degree, yung Master in Organizational Leadership. Patapos ko na rin po, mga kapatid, yung curriculum ng ating doctoral program dito sa Amazing Hope. Kaya nga po mga kapatid, kaya lang, napaka-importante kasing foundation ng truth na ito. Kaya lang mga kapatid, kung nakikipag-agree lang tayo dun sa katotohanan na yon, hindi natatapos dun. Kasi kahit si Satanas, kaya napansin no, ang dami namang graduate ng seminary, parang ang buhay nila parang taga-cemetery. Parang patay yung buhay nila. Bakit mga kapatid? Why? They agree with the truth. Kahit nga si Satanas mga kapatid, nagtitremble pa. Pagdating sa katotohanan, demons have always been aware of God's superiority towards them. Matthew 25:41, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Ubiriun mo mga kapatid, ang impyerno hindi para sa mga tao originally. Para yan sa mga demonyo. Beyond repair ang mga demons. Dahil kahit anong gawin nila, hindi na sila mapupunta sa langit. Ano pwede nilang gawin ngayon? Mag-deceive. Isama ka. Kaya, huwag kang sasama. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang sasama. Wala na magagawa yan mga yan. Magsama na lang. Huwag kang sama ng sama. Depart from me, you are cursed into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Matthew 8:29, what do you want with us, Son of God? They shouted. Biruin mo, demonyo nagsasalita. Sinasabi, malinaw sa kanila, Son of God, have you come here to torture us before the appointed time? Alam na nila yung appointed time nila. At alam nila, ito-torture sila, pahihirapan sila. Alam na nila yon. Kaya lang, anong problema, mga kapatid? Demons agree with the truth. But, second, mga kapatid, pagdating sa demonic faith, demons don't apply the truth. Ayun ang problema. 18, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. 19, you believe that there is one God. Good! Even the demons believe that and shudder. Demons agree with the truth, but they don't apply the truth. Ganyan yung mga yan. Alam nila yung katotohanan, pero hindi nila i-apply yan. Kaya nga ganito yung statement dito. Sila ay naniniwala, pero iba ang ginagawa. Napansin mo? Yes, naniniwala sila na may one God. Sila ay naniniwala, pero iba ang ginagawa. Alam nilang isa lang ang Diyos, pero si Satan pa rin ang kanilang Diyos-Diyosan. Si Satan pa rin ang kanilang sinusunod. You believe that there is one God. Good. Tandaan po natin mga kapatid, they believe, but living a different life. Even the demons believe that and shudder. Naniniwala sila, pero iba yung ginagawa nilang pamumuhay. Tandaan po natin, brothers and sisters, iba kasi yung nag-cry, pero iba yung nag-change. Di ba may mga ganyan mga bata, ang hilig umiyak. Pero mamaya hindi naman gagawin. Marami rin mga tao ganyan kasi immature. Magka-cry, pero hindi mag-change. Kaya iba yung naniwala, pero iba naman yung gumagawa. Iba yon. Sanay ang mga demonyo sa ganyan. Naniniwala, pero iba ang ginagawa. Naniniwala ka pala kay Lord, pero ayaw ko magsimba. Ha? Alam ko, wala namang kinalaman sa kaligtasan mong pagsisimba mo. Pero epekto ito ng paniniwala mo. Yun sinasabi natin. Nakuha po natin mga kapatid, hindi mo nakikita ang Diyos, pero kita mo yung ginagawa ng Diyos. May ebidensya may proof Yung pananampalataya. Pero ang demonic faith, nag-a-agree sa katotohanan, pero hindi ina-apply yung katotohanan na pinaniniwalaan nila. Sabi ni C.S. Lewis, if humans insist on believing in God, then it is the hope of hell and its occupants that our faith remains inactive.
kung pilit sinasabi ng mga tao na naniniwala kami sa Diyos. Di ba may mga ganyan? Ay, hindi mo magigibayan. Kahit anong gawin mo, paninindigan niya. Hindi. Naniniwala kaming may Diyos. Kahit anong gawin ninyo. O, anong pag-asa ngayon ng demonyo sa atin? Anong pag-asa ngayon ng impyerno sa atin? Huwag mo na lang gawin pinaniniwalaan mo. Yun na lang pag-asa nila. Sige, declare mo buong buhay mo na naniniwala ka sa Diyos. Sige na. Wala naman magagawa si Satanas. Yung iba, may magagawa siya. Pagpaniwalain na may Diyos. Kaya lang, sabi, eto tao ito, ako ka, naniniwala. Siguro sasabihin ni Satanas, no? Alam mo, sa totoo lang, daig mo pa demonyo. Masahol ka pa sa demonyo eh. Kami nga naniniwala. Pwede sabihin ng demonyong ganun eh, di ba? Sila nga naniniwala tapos ikaw hindi. Yung iba naman nagpupumilit sila, hindi may Diyos talaga. Iisip na naman ng paraan. Hindi, ito na lang pag-asa natin. Sasabihin ng mga demonyo, huwag na lang niyang gawin yung pinaniniwalaan niya. Ano nga namang epekto nun? Di wala. Remember, demonic faith is believing the truth, but living a lie. It is agreeing with the truth, but not applying the truth. That's demonic faith. Yan ang gusto ng demonyo na ipasa sa mga tao. Kasi alam niya na malaki ang epekto ng pananampalataya. Napapalayas nga sila kapag may pananampalataya Ang dami ngang naniniwala sa Diyos na alam yung katotohanan, tapos ginawa yung katotohanan, alam nila, may mapupuruhan sila. Kapag inayos yung pananampalatayang yun, mapupuruhan sila. Kaya pipilitin, kung di maging dead faith yan, maging demonic faith yan. Pero ito ang gusto ng Diyos sa atin, etong pangatlo. Okay? Verses 20 hanggang 26. You foolish persons, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scriptures was fulfilled by what he says. Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? As the body without spirit is dead, so faith without deeds is dead. Pangatlong uri ng pananampalataya, mga kapatid, is dynamic faith. Sabihin nga po natin, dynamic faith. Dynamic. Ibig sabihin nito ay living, active. Aktibo na pananampalataya. In fact, mga kapatid, this whole passage doesn't say faith plus works. But ang sinasabi ng passage na ito ay faith that works. Faith that works. That's dynamic faith. It is living. It is active. Ngayon, kapag meron tayong dynamic faith, eto ngayon. Ano ang nangyayari kapag may dynamic faith ang isang tao? 21 hanggang 24. Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? Sinabi pa sa 24 at sinabi pa nga sa 23. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness and he was called God's friend. Biruin mo, matawag kang kaibigan ng Diyos. Yung iba friend of God lang Hindi basta-basta yun. 24. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone? Dynamic faith, mga kapatid. Ano nagagawa nito? First, it pleases God. Di ba kapag ikaw natutuwa pag hindi ka natutuwa muna sa isang tao, anong ginagawa mo? Kung hindi mo siya pansinin, nilalayuan mo siya. Kakilala mo ba yan? Kilala ko pero hindi ko kaibigan. Bakit? Hindi ka nag-exert ng effort para maging kaibigan mo siya. Kasi hindi ka natutuwa sa kanya. O kaya alam mong walang nagawa siya sa buhay mo. Hindi siya makakatulong sa'yo. Pero sinabi dito, mga kapatid, he was called God's friend. Anong meron si Abraham at tinawag siyang friend of God? Ibang klase yung pananampalataya niya. Nung in-offer niya ang kanyang son na si Isaac,
para kay Lord. Sinubok ang kanyang pananampalataya. Minsan sinusubok tayo ni Lord sa offering natin kay Lord. Isip ni Lord, hello, ba't ayaw mong ibigay yan? Akin naman yan. Pangalawa, yung hirap kam ibigay na 10,000, na 50,000, na 100,000, na 1 million na tama dun sa tithes mo. O kaya dun sa 10 piso na offering mo. Kapatid, tinitest ka lang pala ni Lord, yung 10 piso niya, mamaya 10 million na yan. Bakit? Doon sa bundok na yon na pinag-alayan kay Isaac, hindi naman natuloy yun Binigyan nga ni Lord ng pang-offering. O napansin mo, si Lord din naman pala magbibigay ng pang-offering mo kung marunong ka lang sumunod. Si Lord din pala magbibigay ng sacrifice kung marunong ka lang sumunod. Kaya nga dun lumitaw mga kapatid na God is my provider. Kasi isang imposibleng lugar na kung saan nagkaroon ng alay, may umakyat na iaalay doon ng Panginoon. So sinasabi ng Panginoon, kahit mukhang imposibleng mapagpala ka sa panahon na ito, pagpapalain kita. Kasi marunong ka magsakripisyo para sa akin. Come on! That's dynamic faith! Huwag kang matakot! Manampalataya ka kapatid because faith pleases God. Kapag ang pananampalataya ay ginagawa natin, napiplease natin ng Panginoon, you see that a person, 24, is considered righteous by what they do and not by faith alone. Tandaan natin mga kapatid, ang tunay na matuwid ay may pananampalataya na sinasamahan ng gawa. And it pleases God. Ito yung gustong palabasin dito ni James. Ito yung gusto niyang palabasin. It pleases God. Every time na ina-apply mo yung faith mo, tutuwa si Lord. Sarap kaibigan to. Napansin mo yun? Yung sinasabi niyang mabuti siyang tao. Okay, 50%. Hindi naman ako agad yung mabuting tao. Mukha mo mabuti. Hindi ako ganon. Kahit na minsan, iba yung hilat siya ng mukha muta tuloy. Kahit na, iba yung hilat siya ng mukha niya. O kaya parang ayaw mo yung mukha niya. Huwag ka munang humusga. Huwag ka munang humusga. Ako mga kapatid, 50% paniniwalaan ko yun. But 50% hindi muna. Kailangan makita mo. At pag nakita mo, wow, grabe. Integrity. Yung words niya, nagmamatch sa work niya. Sarap kaibigan to, grabe. Sarap kaibigan to. Napansin mo mga kapatid, nakaka-please na yung pinaniniwalaan mo, ginagawa mo Napiplease. Ikaw nga napiplease sa ganun tao Si Lord pa kaya? Pangalawa, ito matindi, 25. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what he did when she gave lodging to the spies? Una si Abraham, nagbigay ng example dito. Na kapag in-apply natin yung faith natin, nakaka-please kay Lord yon. Pangalawa, kay Rahab. Si Rahab na naman. Kahapon ka pa, nakaraang preaching ka pa, Rahab In the same way, was not even Rahab, ito pa matindi dito, laging sinasama yung word na prostitute. Sa iba dyan, pwede ba? Kalimutan nyo na yan. Binago ko ni Lord, ba't sinasama po pa sa Bible yan? Lumang buhay ka yan. Ay kapatid, kailangan banggitin to dito. Kasi malaki mensahe ni Lord. Malaki ang gustong sabihin ni Lord dito sa passage nito. Kaya pwede naman i-umit ni Lord yan Bakit hindi niya inuumit? Pinabanggit pa dyan. Maya mga kapatid. Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction. Dynamic faith pleases God and it blesses others. Ang taong may dynamic na pananampalataya, nabi-please niya si Lord. Nakaka-please kay Lord yung gano'n, yung pananampalataya na may action. At malalaman mo na may dynamic faith, may active faith, may living faith yung isang tao kapag ito ay napagpapala niya, yung sinasabing faith niya, naaapektuhan yung katabi niya. When was the last time, kapatid, naapektuhan ng pananampalataya mo yung katabi mo? Parang ayaw tingnan yung katabi. Lord, wala ba ako masyadong budget?
Hindi, sinabi mo lang, gandang araw po. Yung kaninang sinasabi natin, hindi yung mukhang tuod. Bala kayo dyan. Basta kami lang the Lord nakakaintindihan dito. Wala akong pakialam. Kapatid, nasa fellowship tayo. At sinabi ni Lord, Hebrews 10:25, huwag nating kalilimutan yung pagdalo sa mga gawain. At sana, kapag tayo ay dumadalo sa gawain, be an encouragement to everyone. Yung simpleng pagbati mo, yung simpleng, ewan ko, may inuutos ba sa iyo si Lord? Nabigyan yung anak niya na pambili ng notebook. O kaya naman mabigyan mo ng tubig. O kaya naman may maitulong ka sa kanya. Sa mga nakakasama natin mga kapatid, kasi yun ang pananampalataya eh. Kita sa gawa. Tandaan natin mga kapatid, listen to this. I want you to listen to this very carefully. Pinagpapala at nagiging pagpapala ang taong may pananampalataya. Kapag may faith ang isang tao, pinagpapala ni Lord yan. At nagiging pagpapala yung tao na may pananampalataya. Tunay na pananampalataya. Imposibleng walang maapektuhan ang tunay na pananampalataya. Ang dynamic faith, para yung dynamite. Parang yan yung binanggit sa Acts 1:8. But you shall receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Kapag tunay na ang Holy Spirit, puspos ng Holy Spirit ang isang tao, dynamic faith dapat. Witnessing. Dapat may tinatamaan. Dapat may naaapektuhan. Ganon kasi kapatid din ang pananampalataya. Napibless niya si Lord. At the same time, nakaka-bless ng ibang tao. So dynamic faith pleases God and blesses others. Dynamic faith. So starting today, hayaan mo kapatid na maramdaman ang pananampalataya mo. At naniniwala ko meron dito yung katabi niya maaapektuhan ng pananampalataya mo. Sabi mo amen. Yan, pambihira. Grabe, di ba? Before I will end this mga kapatid, isang short testimony lamang. Kasi nung ginagawa ko itong preaching na ito, nung nakaraan, may nanggugulo sa akin doon sa office. Hindi naman nanggugulo, baka mayari ako ng asawa ko. Pumasok siya doon at sinabi, may problema na sinabi. At doon may ilang binanggit lang ako na gagawin. O hindi ganitong gagawin. Mamaya dyan, nagrema na sa akin yun. Mamaya dyan, may sunod-sunod na nakwento niya. Mamaya dyan, hanggang sana ilibre na kami. Dahil may ginawa ang Panginoon at that time. So maikling testimony lamang. Nasaan ba yun? Irene, nasaan ka? Huwag ka magtago. Punta kayo ng punta doon, yan tuloy. Nadamay kayo dito. Nag-aaral ako eh. Hindi, joke lang. Sandali lang po. Ayan, purihin po ang Diyos. So, last time, I testified about sa car rental business na binigay sa akin ni Lord. Na kung saan pinag-pray at tinaniman ko. And I praise God dahil nagpo-prosper naman ito. But, of course, andun pa din ang risk o mga aberya like mabangga yung unit na pinaparent mo. And last August 4, Friday night, time na para ibalik ng renter yung unit ko dahil tapos na yung rental period niya. And I received a message from him. Sabi niya, dito na kami ma'am, na-atras ng konti. Ayun na nga. Nabangga nga kasi nga, na-disgrasya siya. Sabi ko, ano pong na-atras? Sabi niya, yun pala, na-disgrasya na talaga yung sasakyan. At bilang wala naman akong alam sa mga ganyan, yun nga yung sabi ni Pastor, nag-consult ako sa kanila kung magkano yung ibibigay, ganyan. And we come up na 3,000 ang singilin. Pero, sad to say, sabi nung renter, wala po akong pambayad. Sabi niya. Pero sabi ko, sige, 1,500 na lang po. Ang tagal, medyo matagal yung usapan, pero sabi ko, sige, 1,500 na lang po. Wala pa din. Sabi ko, sige sir, magkano na lang po yung ibibigay nyo, yun na lang po. Kasi ang hirap din parang ang hirap patagalin pa yung usapan. Sabi niya, until sabi niya, 500 na lang po. Grabe no, 3,000 to 500. Kasi wala talaga siyang pambayad. Sabay sinend niya yung papel kung saan ipinapakita niya na
Wala talaga siyang pambayad kasi naggagamot pala yung asawa niya na may cancer. In fact, kasama niya nung time na yon. At first, tigas-tigasan ako kasi iniisip ko yung sasakyan ko na kailangan ko ipagawa na ginagamit ko for business. Sabi ko nga kahit 1,000 na lang kasi para may mabigay ako kay Pastor Merville kasi siya yung humaharap dun sa nag-rent at kasi wala ako sa location na nung nangyari na yon. At dahil mabait naman yung renter, at nakiusap siya ng maayos. Sabi ko, sige sir, 500, okay na po. Para matapos na lang. Sabi ko, mabait naman kayo eh. And praying po sa asawa nyo. Yun yung ini-impress sa akin ng Panginoon during that time. And you know what? It's really amazing. He replied with this. Sabi niya, thank you ma'am. True Christian po talaga kayo. Ang isa sa mga nakakamanghang nangyari nung gabing yon, when I gave yung 500 pesos kay Pastor Merville, I received an email from our HR sa company and saying, I got my merit increase. Take note, sa gitna ng taon kung saan wala namang increase na nangyayari sa mga company at sa gitna ng crisis kung saan base yung company na meron ako, imposible yung mangyari. Who would have thought na ang simple deeds na ginawa ko na wag nang singilin ng mahal yung renter at ipag-pray yung asawa ng renter tapos yung amount na na-receive ko, ibigay ko na lang kay Pastor Merville. Para kaysa doon sa damage. As in, wala talaga ako na-receive. Yung pala ay tutubo ng ganun kabilis at hindi lang one time, kundi 1 year. Hindi lang din 1 year, kundi monthly ko po siya marireceive hanggang sa nagtatrabaho po ako. And during that time, ang tanging iniisip ko lang ang ma-please ang Panginoon. Kasi kesa ma-please yung sarili ko. With a simple act, masaya ako mapakita na ako ay Christian at tunay na nakaka-receive ng grace ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ng Panginoon kay Irene. Pumasok sa office ko si Pastor Adana. May tinanong sa akin yung sa price na pinag-uusapan nila. Actually, sabi ko, pwedeng pababaan yun. Kasi sabi ko sa kanya, kay Pastor Adana, nung kami nag-uusap, I don't know, hindi narinig ni Irene, darating din yung panahon, malalagay din tayo sa alanganin. Na baka dumating ang panahon, anihin naman natin yung ginawa natin na mercy dun sa isang tao. Pag tayo ang dumating sa ganong panahon. Tapos mamaya dyan, kung ano na ang kwento, mamaya niyayaya na nila ako, ililibre daw ako. Kasi may blessing na dumating. Yun pala, itong taong ito, actually, parang napadaan ba siya sa church? Doon ba kinuha yun? Actually, hindi yata nabanggit. Doon kinuha yung sasakyan sa church. Biruin mo, kung nagsungit-sungitan siya doon, wala akong pakialam kung may cancer yan. Kasalanan mo to. Bayaran mo ko. Hampas lupa. Tapos, amazing hope nakalagay doon, no? Kinuha. Ano yan? Anong klaseng church yan? Tapos sinabi, totoo nga po, Christian po talaga kayo. Nakuha mo, kapatid. Kapag dynamic ang faith mo, mapiplease mo ang Panginoon, at the same time, mabibless mo ang ibang tao. Kumusta ang mundo? Kapag may mga taong aktibo at buhay ang pananampalataya. Simple acts of kindness. Hindi naman palakihan eh. Hindi naman malaking bagay. Hindi naman milyones ang pinag-uusapan. Pwede rin naman. But simpleng gawa na proof ng iyong pananampalataya. Mapiplease mo si Lord at magiging pagpapala sa iba. Anong gagawin natin ngayon? Assignment. Ito po ang gagawin natin buong linggong ito. Mas maganda kasi yung narinig natin ay ginagawa natin. Tanungin mo muna ngayon ang sarili mo, is my faith dead or alive? Ito ba ay buhay o patay? Now, gagawin natin ngayon, o ngayon linggong ito, magsusulat ka ng at least 2 practical ways. Gusto mo dagdagan mo, pero at least dalawa sana. Simple lang naman yung iba doon. On how you can apply your living faith this week. Paano mo i-apply yung sinasabi mong pananampalataya sa practical na kapamaraanan ngayon linggong ito? Baka nga ngayon meron na maapektuhan dyan sa faith na yan eh. Hindi ko alam, kaya excited yung katabi mo eh. Lord, tulak mo pa siya, Lord. Tulak mo pa. Pwede kanyang wala namang masama kung prayer talaga, di ba? May power. Kung wala ka talagang pera, alam din ni Lord yan.
Silver and gold have I none, but such I have give I thee. In the name of Jesus, rise up and walk. Di ba? Nagkaroon ng pag-asa. Hindi naman lahat nabibigyan ko ng pera. Pero yung iba ngayon, mayaman na. Dahil naturuan mo eh. Kasi yun ang kailangan niya at that time. Pero yung iba, kailangan nila makakain. Ang kailangan ng iba, yung mga bagay na mararamdaman nila. I don't know kung ano yan. But naniniwala ko. Pangatlo, kailangan mong ipamuhay yung pinaniniwalaan mo. Nawa, ngayon linggong ito, ma-please natin si Lord. At nawa ngayon linggong ito, ma-bless natin yung mga tao para sa kaluwalhatian ng Panginoon. If you cannot do it to everyone, just do it to one. At malaking bagay po yun para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon sa pamamagitan mo. Pwede po palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Praise the Lord. Dito po ako mag-i-end mga kapatid. Ito po yung sinabi ko kanina. Pansinin niyo po, may dalawang extremes na ginamit dito si James. Anong extreme? Extreme. Tingnan mo maigi. James and Rahab. Abraham, ginamit ito ni James, si Abraham at si Rahab. Si Abraham, mga kapatid, is the father of the Hebrews. Man of power and respect. Recipient of God's promise. Tapos mamaya dyan may Rahab. Sino naman to? Yung isang example. Si Rahab, Gentile prostitute. Pangalawa, woman with a bad reputation. Pangatlo, breaker of God's moral laws. Immoral na babae. So napansin natin ito. So anumang uri ng buhay, may pinapakita dito si Lord. Yung hindi makabasag pinggan. Yan, ang bait. Grabe. Super bait. Pero yung isa naman, galaw-gaw. Yung isa naman, nakakasuka naman to sa harapan ng mga tao. Para naman dapat binabato na ito, stone to death na to, itong taong ito. When we look at both people that James uses as examples, we need to understand something. That every believer will find themselves somewhere in between Abraham and Rahab. Minsan makikita natin, mabait nga ako. Wala naman akong kapayapaan. Buti nga naman akong tao. Pero ganito yung buhay ko. Yung pamilya ko. Kuha natin may ganon. Yung isa naman, parang napakadumi ko, parang wala naman akong karapatan humarap sa Diyos. Parang naman pwedeng, parang hindi ako bagay sa mga taga-Amazing Hope, where amazing things happen. Sa mga amazing people of God. Parang hindi ako bagay sa kanila. Ngayon mga kapatid, what does it mean? Bakit may ganitong nilagay si Lord? Rahab, the prostitute. Ba't nilagay mo pa yan? Wag na lang. Hindi. Kailangan ilagay yun. Bakit mga kapatid? Sinasabi lang sa atin that salvation is for all people. Not just Jews. Indeed, God is no respecter of persons. Sinasabi dito that God is no respecter of person. It means that God will provide every person with the opportunity to receive the blessings available through the plan of salvation. Sa mabait, sa masama, sa nagmamalinis, at sa napakadumi, sa mayaman, sa mahirap. God is no respecter of persons. Huwag mong sabihin na ganyan yung buhay mo at wala nang magagawa si Lord. Ikaw wala, pero si Lord marami pang magagawa. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan, God is no respecter of persons. Kaya kang iligtas at baguhin ni Lord. Maging sino ka man. Don't ever tell me na ganyan yung naging buhay mo, hindi ka na mahal ni Lord. Don't ever tell me. Nakakahiya. Taas pa naman ang pinag-aralan ko, tapos ganito yung pamilya ko. Di ba may ganyan tayo? Nakakahiya. Christian pa naman din kami, tapos ganito yung anak ko.
ganito yung nangyari. Believe me, God is no respecter of persons. Kaya kang baguhin ni Lord. Kaya kang gamitin ng Panginoon. Kaya kang tanggapin ng Panginoon, maging sino ka man. Ganyan yung pinapakita dito. At kung sasabihin natin na walang kang magandang nagawa in the past, sinasabi ni Lord, tama, pero may magagawa ka na ngayon dahil sasamahan kita. Dahil mahal ka ng Panginoon. I want you to close your eyes right now. Sino sa atin ngayon sinasabi mo, Lord, gusto ko pa po, Panginoon, ma-activate. Gusto ko po ma-practice yung pananampalataya na pinag-aaralan ngayon. But first and foremost, God, ako muna, Panginoon. Do you want to put your faith in Jesus today? Who is the author and finisher of your faith? He is the author. Gusto mo magsimula ng pananampalataya? He is the author. Gusto mo, kapatid, may matapos, may ma-accomplish? He is the finisher. He is the polisher of our faith. If you believe right now, at gusto mong magsimula sa journey ng pananampalataya ngayong araw na ito, na kung saan nagsisimula sa ating Panginoong Sokristo, kung sino man sa atin ngayon, nagmi-minister sa itong word na ito, maybe this is your first time na dumalo sa ating gawain ngayon. If this is your first time to attend this gathering right now, I want to challenge you. I will count 1, 2, 3. And after this, you will raise up your hands. Tanda na sinasabi mo, Lord, I want to put my faith in you. Lord, give me faith. Gusto ko pong magsimula sa journey ng pananampalataya na alam ko malaki ang magagawa sa buhay ko at sa ibang tao. Are you ready right now? Lift up your hands. 1, 2, 3. As your hands lifted high right now, I want you to pray this prayer na nagmumula sa iyong puso. Make it your personal prayer, and I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung pinanalangin mo yan, for the very first time, maniwala ka, the Bible said, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Mas maniwala ka sa sinabi ni Lord kaysa sa sinasabi ng emosyon mo. Mahal ka ni Jesus, kapatid. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Magsimula ka. Kaya mo. He is the author. Kaya niya magsimula sa iyo, kapatid. Of course, huwag mong i-expect a perfect agad. But remember that He is also the finisher. Si Lord ang magpapolish niyan. Basta magsimula ka lang kay Lord. And for those of you right now, na gusto mo, kapatid, magkaroon ng matinding epekto sa buhay mo yung pinaniniwalaan mo, hingi ka ng faith pa kay Lord. Padagdag ka, kapatid. Palakas ka ng pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil naniniwala ako that your faith is your vehicle to your miracle. Maraming magagawa pananampalataya, kaya takot na takot ang demonyo dyan, kapatid. Kasi pag naniwala ka, gumagaling ka. Pag naniniwala ka, umaayos ang buhay mo. Pag naniniwala ka, may naaapektuhan na ibang tao. Pag naniniwala ka, pinagpapala ka. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Kaya gustong-gusto ng demonyo na sirain yan. But right now, put your faith in Jesus. Father, in the name of Jesus, by faith, I rebuke the work of the enemy in the life of your sons and daughters in the name of Jesus. Lord, I pray for healing. I rebuke that sickness in the name of Jesus. Receive it now by faith in Jesus' name. Lord, I speak for provision in the name of Jesus. We believe that you are our Jehovah Jireh, our provider. You are our Jehovah Rapha, our healer. Our Jehovah Sidkinu, you can lift us up, Lord. Lahat ng mga nadi-disappoint, nadi-discourage right now. Lord, I pray, ma-build up ang faith ng bawat isa. Muling bumangon sa pangalan ng Panginoong Yesus. In the name of Jesus. Right now, kapatid, kausapin mo, sambahin mo ang ating Panginoon na may pananampalataya. At naniniwala ako
ngayong araw na ito, may isisave ang Panginoon sa kanyang sitwasyon. Kapatid, kaya kang iligtas ng Panginoon wherever you are. Ano man ang nararanasan mo, God can save you, believe me. God can save you. God can save you. God can save you. Hindi nagkataon, kapatid, na pumunta ka sa lugar na ito. God wants to save you. God wants to save you in your situation right now. Kaya kang tulungan ng ating Panginoon. Hingi ka ng tulong sa Kanya. Maniwala ka na kaya ni Lord. Hindi mo man kaya, pero kaya ni Lord. Oh God. Kausapin mo ang ating Panginoon. Come on, declare it right now. Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty Oh, Jesus. to save forever. Author of salvation. Sa uling pagkakataon, everyone, I want you to declare it right now. Savior, He can move the mountains. Gaano man katindi yung obstacle na yan, He can move it. He can move it. Oh Lord. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na kaya mo, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil ang Biblia ay hitik sa mga halimbawa ng mga tao, Panginoon, na wala ng silbi ang tingin nila sa sarili nila o ang tingin sa kanila ng mundo. Pero binigyan mo, Panginoon, ng halaga. Binigyan mo ng silbi ang buhay namin. Starting today, Lord, mag-ooperate kami sa pananampalataya. I'm so excited because this week, Lord, ngayon palang araw na ito, Lord, may pinalalakas kang pananampalataya. Ngayon palang araw na ito, Panginoon, may instantly pinapagaling ka na. Ngayon palang araw na ito, Panginoon, nagpo-provide ka na. Ngayon palang araw na ito, nagkakaroon na ng pag-asa ang bawat isa. At ngayon linggong ito, Panginoon, ngayong buwan na ito, at ngayong taon na ito ay may maaapektuhan, Panginoon, sa mga blessings na yon. Pinagpala mo kami upang kami ay maging pagpapala dahil sa pananampalataya, Panginoon. Salamat ngayon pa lang, Lord, nade-declare na po kami ng tagumpay. Salamat sa paggamit mo sa amin. Salamat sa pagpapala mo sa amin. At salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang maluluwalhati sa lahat ng ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Lahat na may pananampalataya, pinagpala ng Panginoon. Mas malakas pang palakpak sa ating Panginoon. Come on! You make my hopes rise. I got my hopes up. You hold my whole life. I got my hopes up. You make my hopes rise. I got my hopes up. You hold my whole life. I got my hopes up. You make my hopes rise. I got my hopes up. You hold my whole life. I got my hopes up. You make my hopes rise. I got my hopes up. You hold my whole life. I've got this hope in my soul. Thank you, amazing family, for joining us today. See you next
The best is yet to